Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay muli po nagbabalik at sana po nasa mabuti po kayong kalagayan at tayo po yung magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong banat ni Attorney Vic Rodriguez dito po sa CBCP, dito po sa simbahan mga kababayan. Hanggang kailan kayo bulag, pipi at bingi? Ilang bang maleta di umano ang kapalit ng inyong katahimikan? Nagtatanong lang po si Attorney Vic. Mga kababayan, mag-aapat na taon na po ang CBCP, tahimik po sa issue ng korupsyon. Pero pagdating po sa mga Duterte, napakaiingay po. Lalong-lalo po yung pare na nagpupulburon at yung isa pang pare na si Reyes. Hindi po ba? Kamusta na kaya si Reyes sa si Flavi pagdating po sa issue ng korupsyon? At marami pang iba na issue. Hindi lang naman po korupsyon eh. Marami pa. Ito po mga kababayan, umpisa na po natin. Paglilinggo, Sunday, Misa ng Katoliko, CBCP, wala pa rin. Anong nangyari sa inyo? Yung inyong hepe, si Santo Papa, winawalang hiya ng inyong idolo ni Donald Trump, ni hindi man ninyo pinagtanggol. Buti pa si Santo Papa, may pushback dito kay Donald Trump. Itong CBCP natin, tahimik, tameme, wala. Ano na? Ito si Martin Romualdez na nagtuturo sa idol nyo. Yung alyansang Simbahan at Bongbong Marcos. Ano na? Tapos linggo, nandyan na naman, magpo-pontificate na naman kayo sa misa, sa homily. Pero pagdating sa korupsyon, tahimik kayo. Maglilinggo. Yan po mga kababayan. Sunday. Mga kababayan, maglilinggo na. Mainam pa ika yung si Santo Papa. Binabanatan si President Trump ng Amerika. Kinukundi na po ang ginagawa po ng Amerika. Samantalang sa Pilipinas, nananawagan na po. Ayan, ano na po nangyari sa Simbahang Katoliko, sa CBCP. Ano na nangyari sa inyo, CBCP? Ano na nangyari? Tahimik na tahimik kayo sa korupsyon. Mali-maleta. Issue ng flood control, isang damukal ng mga politiko. Bakit kaya? Dahil nakita rin po sa social media na si Tambaluslos at yung grupo ni Tambaluslos ay may dalang maleta at hinahandog di umano sa simbahan. Nananahimik po ang simbahan. Ayon po mismo kay Attorney Vic. Mainam pa ang Santo Papa. Lumalaban sa issue. Nagsasalita. Samantalang sa atin, ang napakaraming kaparian, obispo, bishop, nananahimik po sa kahirapan ng taong bayan dahil sa korupsyon. Hindi po ba ang simbahan ay laging nakikialam sa politika? Di po ba tradisyon na po ng simbahan sa ating bansa sa Pilipinas na nakikialam po sa politika ang simbahan? Lagi pong nahandyan ang simbahan, lalong-lalo po pag may korupsyon. Hindi po ba pinabagsak nga rin nila ang tatay, ang Pangulo ng bansa, ang senior, ang dating Pangulong Senior Marcos ay isa rin sila sa nagpabagsak dahil sa korupsyon. Korupsyon. Di po ba sinundan pa nila si Erap dahil daw po sa korupsyon? Pero pagdating dito sa anak na tinatawag din pong bangag ng kanyang ate, ay nananatili pong tahimik ang simbahan. Nakapagtataka. Trilyon na po ang ninanakaw, daan-daang bilyon ang naisisilid pa sa maleta. Tahimik po ang simbahan. Pero pagka sa mga Duterte, ang kanilang kaparian, may madre pa, ay napakaiingay po, mga kababayan. Kaya nga po si Attorney Vic ay nagtatanong, ilang maleta kaya ang naidideliver sa simbahan di umano para manahimik? Wala pong iniwan yan eh. Hindi lang naman po simbahan ang nananahimik sa korupsyon. Pati po ang mga men in uniform. Hindi po ba Attorney Vic? Kasi mismo si Vice President Sara Duterte, tinatanong ang mga AFP eh,
Kanino ba kayo naglilingkod? Naglilingkod ba kayo sa taong bayan na ninanakawan ng gobyerno? Trilyon, daan-daang bilyon? Tahimik ang AFP? Nananawagan din ang Vice President Nagtatanong siya, saan kayo naglilingkod? Naglilingkod ba kayo sa maleta? Di umano? Katulad po ng CBCP, mga kababayan? Saan kaya sila naglilingkod? Pinaglilingkuran kaya nila yung maleta? Di umano? Thank you po na tayo pinagpapasalamat kay Atty. Vic dahil nakikita niya ang pagkakaiba ngayon ng simbahan nung mga nakaraang panahon. Panahon ni Erap, napakaiingay. Panahon ng matandang Marcos, ubod ng ingay. Pero pagdating po ng panahon ng Junior, tahimik na tahimik. Mga kababayan, mahimbing na mahimbing sila. Sa mga Duterte lang sila maingay. Wala po silang pakialam sa kahirapan ng mga Pilipino at bagsak na ekonomiya dahil pangatlo na po ang bansa sa pinaka-most corrupt sa buong Southeast Asia. Pangatlo na po tayo. Wala pong pakialam dyan ng simbahan. Ganon din po ang ating mga AFP. Wala po silang pakialam dyan kung ang ating bansa ay most corrupt. Pangatlo na. Ayon po yan sa mga nagsusuri. Pangatlo na. Hindi po ba? Myanmar, Cambodia, pangatlo ang Pilipinas. Hindi po ba? Maraming salamat po Atty. Vic at ingat-ingat po kayo. At baka po sa mga susunod na panahon, kayo naman po ang bigyan ng problema nila. Ingat po kayo. At maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, Tatay Nick ng Canada, Mila Yi, Annie Jo, Jem Aris ng United Arab Emirates, Beichi Chiyoko, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Isa ng Cagayan, si Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Chudorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Babol, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Shena, Nancy Lumampao, Balance Vision TV at Jesus Valdepena. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kabayan at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa at shoutout po sa inyo lahat at God bless po sa inyong lahat. Taste lang po muna tayo mga kabayan. Muli po, paalam. Bye-bye.